Tahimik silang kumakain ni Adam. Walang nagtangka magsalita sa kanilang dalawa. Bumalik ang tingin ni Anika kay Adam. Nakayuko lamang ito habang kumakain. Hinayaan na lamang niya ito. Saka nagpatuloy sa pagkain. Matapos kaming kumain ni Adam, pinagsuot ako nito ng jacket kasi malamig dito sa New York, lalo na ngayon at magpapasko. Let's go? Tumango ako saka sumunod dito. Malamig nga sa labas. Nakabonnet ako, nakaboots, at makapal na jacket. Hindi tayo sasakay? Taka kong tanong kasi hindi kami sumakay sa kotse. Nope, maglalakad tayo para mas feel mo ang New York habang namamasyal tayo. Tumango na lamang ako. Nagulat pa ako nang hawakan nito ang aking kamay. Okay lang ba na hawakan ko? Tumango na lamang ako. Ngayon lamang ako hinawakan ni Adam sa kamay. Lagi kasi sa braso niya ako kinakapitan. Kapag andyan ang mga magulang namin, sa kanya ako kinakapitan sa kamay. Pakitang tao lamang iyon. Magkahawak kamay kami habang naglalakad. Central Park, isa sa magandang park dito sa New York. Gusto mo bang mag-boat? Mas maganda kung nasa baba tayo. Makikita mo talaga na maganda ang New York. Wala akong ibang sagot kundi ang tango lang. Hanggang sa makasakay kami sa bangka. Tama nga si Adam. Maganda nga kapag nasa bangka. Kapag nasa taas ka kasi, hindi makikita ang nasa ilalim ng tulay. May ilan din na tao doon. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bigla naman ako nakaramdam ng pagkailang. Lahat ng ginagawa niya sa akin ay bago para sa akin. At sigurado akong pagkatapos ng 2 linggo namin dito, babalik na naman sa dati ang lahat. Hindi ko na kayang makita ang Adam na lagi akong sinasaktan. Ang lalim na iniisip mo. Laking gulat ko na makita. Sobrang lapit ito sa akin. Ang lapit mo. Hindi ko kayang tagalan ang tingin niya. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit naiilang ako? Asawa ko naman siya. Dapat di ako naiilang. Why? You're my wife. At walang masama kung halikan kita dito. Halos malaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Akmang iimik ako nang sakupin nito ang mga labi ko. Pasuyo ang paghalik nito sa akin. Pero hindi din nagtagal. Nagkatinginan pa kaming dalawa nang siya na mismo ang umiwas. Kaya umayos ako ng upo. Huminga ng malalim. Biglang nag-init ang pisngi ko. Saka bigla na lamang akong napangiti. Natapos namin sa Central Park. May magandang lugar pa kaming pinuntahan ni Adam. Brooklyn Bridge. Napakaganda ng bridge na ito. Kitang-kita mo ang ibang buildings mula dito. Can we take a picture? Sambit ko. Maganda kung may memories kami dito. For what? Memories. Gusto ko makita na may memories tayo dito. Kinuha nito ang cellphone. Saka siya naghawak. Say cheese. Sambit ko saka ngumiti. Habang nakayakap sa baywang ni Adam. At mukhang nagulat ito sa ginawa ko. Kaya nilungon ako nito. Pero napindot na ang camera. Ang ending, nakangiti ako habang nakatingin ito sa akin. Pwede mo ba akong picturean, Adam? Go, make a pose. I'll take you a picture. Tumango naman ako, saka ngumiti, at tinaas ang kamay ko. Na parang sinasabi na welcome to New York. Like that. 1, 2, 3. Bilang nito saka biglang nag-flash. Kinuhanan ako ng madaming picture ni Adam. Sasabihin ko na ipadevelop agad iyon para may memories akong maitatago. Matapos namin sa bridge, naghanap naman kami ng pwedeng kainan. Napili namin kainan ay malapit lang din sa bridge. The River Cafe. Yan yung name ng restaurant. Pinili namin ni Adam umupo sa makikita namin ng dagat. This is our menu, ma'am and sir. Kinuha ko naman ang menu, pati iyon. Ang ganda at mukhang masarap. Wild Pacific shrimp, smoked shrimp, butter sauce, Shikoku oyster, roasted anjo pear, curly fries, sauteed Martha's Vineyard by scallops, buffalo mozzarella, char-grilled Portuguese octopus, and 1 wine. Si Adam ang pumili na kakainin namin at halos lumuwa ang mga mata ko sa kanyang mga sinabi.
Mukhang madami ang in-order nito. Umalis ang waiter. Kaya nilingon ko si Adam. Madami kang in-order. Baka hindi natin maubos. Don't worry. Iuuwi na lang natin ang iba or ibibigay sa mga batang walang makain dito. Napangiti naman ako sa ideya ni Adam. Ngayon ko lamang nakita ang ganitong side ni Adam. Napalingon naman ako sa kanyang cellphone nang biglang nag-ring at nakita ko kung sino ang caller. It was Miranda. Hindi niya iyon sinagot. Pero tumawag muli ang bruhang panira ng moments. Ang malanding iyon. Sabi ko sa isipan ko, bakit di mo sagutin? Baka namimiss ka na. Nakakahiya naman. Sarkastiko kong sabi, saka pairap na umiwas ng tingin. What is it, Miranda? I'm on my leave. Yes, kasama ko ang asawa ko. Saka na tayo mag-usap pag uwi ko. Yun lang ang narinig kong sinabi nito. Sakto namang dumating ang order namin. Biglang nanubig ang bagang ko. Mukhang masasarap lahat ang pagkain. Excited ako, kaya nauna na ako kay Adam. Hungry. Nilungon ko naman ito sa kanirapan. Wala akong pake. Kumagalit ito sa ginawa ko. Hindi ako sumagot at nagpatuloy lamang sa pagkain. Kakain ka ba o magsa-cellphone? Sita ko na makita. Nagsa-cellphone ito. Baka ka-text niya ang kanyang babae. Just continue eating. Don't speak, may pagkain sa bibig mo. Umirap naman ako dito. Dahil sa inis ko, hinablot ko ng kanyang cellphone. Nang siya nitong ikinagulat. Kakain ka ba o hindi? Sabi ko, hindi ko alam kung bakit ko sinabi iyon. Okay, kakain na. Napangiti naman ako nang sumunod ito sa akin. Binulsa ko ang cellphone nito, saka nagpatuloy sa pagkain. Matapos namin kumain, nagpaalam si Adam na mag-CR muna. Kaya mag-isa lang ako sa table. Hi! Nilingon ko naman na nagsalita. Matangkad na lalaki, maputi at gwapo. Hello, sabi ko. Are you alone? Umiling naman ako. I'm with my husband. Bigla namang sumulpot si Adam. Let's go. Walang emosyon itong sabi. Saka ako hinila. Nalimutan ko tuloy pa-take out ang tirang pagkain namin. Na makalabas sa kami. Saka lamang nito binitawan ng kamay ko. Saka humarap sa akin. Nakita ko na naman na namumula ito at mukhang galit. Who's that bastard? Tanong nito sa akin. I don't know. Lumapit lang siya sa akin. Tapos tinanong, kung mag-isa lang ba ako? Sabi ko kasama ko ang asawa ko. Bigla ka namang sumulpot. Alright, let's go. Umuwi na tayo. Sapat na yung paliwanag mo. Napataas naman ang kilay ko. Sa kawerduhan nito. Kanya na galit. Tapos ngayon, bumait. Kakaiba. Susulitin ko na lamang na ganito siya. Habang wala pang 2 weeks. I'm sure, hahanapin ko ang ganitong side ni Adam kapag nakauwi na kami sa Pilipinas. Nakarating kami sa bahay, hapon na at busog na busog. Nauna akong pumasok kay Adam, saka nagtungo sa kwarto namin at humiga kaagad sa kama. Nakakapagod ang mamasyal dito, nakakangalay sa paa, pero worth it naman kasi kasama ko si Adam. Tired. Napatingin naman ako na bumukas ang pinto at pumasok si Adam. Ang sakit ng paa ko, kakalakad natin, sabi ko. Lumapit naman ito sa akin at huminto sa may paa ko. Kinuha nito ang paa ko, saka inikot-ikot at pinasahe. Napapikit na lamang ang mga mata ko habang patuloy si Adam sa paghilot sa aking paa. Nakatulog si Anika dahil sa paghilot ko sa paa nito. Malis ako sa kanyang paanan, saka lumapit sa mukha nito. Hinalikan ko ang noo, saka dinampian ng labi. Nakita ko naman, kumibot-kibot ang kanyang labi, kasi akong ikinatawa. She's beautiful and sleep peacefully. Ngayon ko na lang ulit siya pinanood matulog. Natigilan naman ako na tumunog ang cellphone ko. Hinanap ko iyon kung nasaan. Wala sa bulsa ko. Napatingin ako kay Anika. Nasa kanya nga pala ang cellphone ko. Kinuha ko naman iyon sa kanyang bulsa at dahan-dahang umalis sa kama para di ito magising. What is it, Dad? Daniel is there.
Kakaalis lamang nito kanina puntang New York. Kaya mag-ingat ka. Lalo na ang asawa mo. Ingatan mo. Kilala mo si Daniel. Dad said, I will, Dad. Thanks for the info. Saka ko pinatay ang linya. At nilungan ko naman si Anika. Mahimbing pa rin natulog nito. Kumuha ko ng towel at palanggana na may tubig. Pinunasan ko ang mukha nito. Saka tinanggal ang jacket at boots sa suot nito. Matapos ko siyang pinunasan, nilagay ko sa labas ang palanggana saka ako naligo. Matapos ko maligo, saka ako tumabi ng higa kay Anika. Nakaharap ito sa akin, kaya kitang-kita ko ang mukha ng babae. Kasal ka ba talaga sa akin? Hindi ako makapaniwala na asawa na talaga kita. Hindi ko tanggap na asawa kita. Susubukan ko maging mabait sa'yo. I swear. Hinalikan ko ito sa noo, saka yumakap sa baywang nito, bago pinikit ang aking mga mata. Nagising si Anika na mabigat ang tiyan. Minulat niya ang mga mata, at kitang-kita na yung nakayakap sa kanya ang asawa. Hinayaan niya iyon, at pinanood ito habang tulog. Ang bait ng mukha mo kapag tulog ka, pero kapag gising, nakakatakot. Seriously? Natatakot ka sa akin? Halos malaki ang mga mata ko sa gulat na magsalita ito at minulat ang mata. Sobrang lapit ng mukha nito sa akin. Akmang ilalayo ko ang ulo ko. Nangapitin nito ang bato ko. Saka hinalikan ang labi ko. Good morning, sabi nito. Saka ako pinakawalan. Biglang kumabog na mabilis ang puso ko. Good morning din, sabi ko. Saka patakbong pumasok sa loob. Narinig ko naman itong tumawa. Sinara ko ang pinto ng banyo. Saka doon pinakalma ang sarili. Bakit ang bilis ang tibok ng puso ko? Bakit ba kasi mahal ko ang lalaking iyon? Naghilamos lamang ako. Saka nag-toothbrush bago lumabas ng banyo. Wala na si Adam sa kwarto. Kaya naman, nakahinga ako ng maluwag. Are you okay? Napatuloy na naman ako sa gulat. Nang bigla itong bumulong sa aking tenga. Nakakapit ako sa kanyang leeg, habang buhat-buhat nito. Di ko alam na magugulutin ka pala. Let's go. Kakain na tayo. Akmang bababa na ako, na maglakad ito habang buhat pa ako. Ibaba mo muna ako, Adam. Pero hindi ito nakinig. Let me carry you, sabi nito, habang pababa kami sa hagdanan. Nakatingin lamang ako sa mukha ni Adam. Ang paningin nito ay nasa unahan. Kaya malaya ko itong pinagmamasdan. Don't look at me like that, sabi nito, na makarating kami sa sala. Kaya naiwas ko ang paningin ko, at maingat ako nitong binaba. Pinagsandok ako ni Adam ng pagkain. He's so sweet. Nakatingin lamang ako sa ginagawa nito sa akin. Bakit mo ginagawa to? Feeling ko asawa kita. Nilingon naman ako ni Adam. Because, it's true. I'm your husband, sabi nito sa akin. Saka tumabi ng upo. Nagawa mo akong saktan, Adam. Bakit mo ba ginagawa iyon sa akin? Let's not talk about it. We're here to a vacation and not talk about me, sabi nito. Saka nagumpisang kumain. Bakit ba hindi maalis sa isipan ko yung sakit na ginagawa sa akin ni Adam? Nakatatak na iyon sa isipan ko, maski sa puso ko. Pilit kong kinakalimutan. Dahil gusto kong ma-enjoy itong bakasyon namin. Pero talaga makulit ang isipan ko. At tatapit iyon. Biglang bumalik sa aking alaala kung paano akong saktan ni Adam. Physically. And emotionally. Kumain na lamang ako. At hinayaan magkagulo ang isipan ko. Saka ko na lamang aalalahanin kapag nasa Pilipinas na kami. Ngayon, I need to enjoy this day with him. Matapos namin kumain, lumabas ako ng bahay. May nakita akong malapit na parke doon. Hindi na ako nagpaalam kasi malapit lang at may kausap si Adam. May nakita naman ako isang bata na gumagawa ng snowman. I think, 5 years old na lalaki at sobrang cute nito. Lumapit ako sa bata kaya napalungon ito sa akin. Hi, what are you doing? Tanong ko dito. Hello, I'm doing a snowman. But it's hard to do. Yumuko naman ito.
Napangiti naman ako sa kanyang inakto. Ang cute niya. Do you need help? I will help you. Tumingala naman ito sa akin. Seriously? You're gonna help me? Tumango naman ako. Tuwang-tuwa naman ang bata. Nagbilog ako ng snow. Saka pinagpatong iyon. May mga kahoy na nasa kanyang tabi. Kaya kumuha ko para sa kamay nito. May gamit din para sa mata at ilong. Wow! This is so cool. Thank you for helping me, lady. Ginulo ko naman ang kanyang buhok. You're welcome, young boy. Sabi ko. Saka ito pinanood. Habang tuwang-tuwa sa ginawa ko. So, you're here. Kanina pa kita hinahanap. Napalingo naman ako sa aking likuran at nakita ko si Adam. Who's that kid? Nakita ko lang siya and I helped him doing a snowman. Paliwanag ko dito. He's so cute. Kailan kaya tayo magkakababy? Bulong ko. Akala ko, hindi yun niya maririnig. Pero mali pala ako. You want to have a baby? Tanong nito sa akin. Malamang. Sino ba naman ang hindi gusto magkaanak? Tinignan ko naman si Adam, pero malayo na ang tingin nito. Siguro, ay ayaw pa niya magkaanak, or ayaw niya magkaanak sa akin. Iisipin ko pa lang na magkakaanak ito sa iba, para na akong dinudurog. Bumalik na tayo doon. Tumango na lang ako. Nakabalik na kami sa bahay, at hindi na rin muli pang nagsalita si Adam. Malayo ang tingin nito, mukhang malalim ang iniisip. Mamaya, tatawag ang parents mo. Gusto ko nilang makausap. Can I borrow my phone? Kahit isang oras lang. Tatawagan ko lang si Mon. I don't wanna do this. Pero sige, bibigyan kita ng isang oras para makapag-usap kayo. I don't like what she said to you about me. Pasensya na sa sinabi niya sa'yo. Ganoon talaga ang kaibigan ko kapag nasasaktan ako. Here, use this. 1 hour is enough for you. Kinuha ko naman ang kanyang cellphone. Umalis naman ito pagkabigay ng cellphone sa akin. Kaagad kong tinawagan si Monique. Oh my gosh, Anika. Where are you? Sabi ng parents mo. Malis daw kayo ni Adam. Saan kayo nagpunta? Did he hurt you again? Please, Anika, answer me. Hiwalayan mo na yung asawa mo. Lahat ba isasagutin ko? Malamang, tanong yan lahat eh. Kaya kailangan ko ng sagot. God, saang planeta ka ba nagpunta ha? I'm in New York for vacation with Adam. Desperada ka na bang mahalin ka niya? Natigilan naman ako sa kanyang sinabi. Kung pwede ko yung gawin, bakit hindi? Alam kong tanga ko na sa part na to. Susuko naman ako kung hindi ko na talaga kaya eh. Naghihintay lang ako ng time. Kung kailan handa na akong sumuko. Gagakaani ka. Maghihintay ka pa ng time. Sinasaktan ka na nga, diba? I know, Mon. Oo, masakit. Na nasasaktan ako. Pero mas masasaktan ako kapag iniwan ko siya. Kaya kaya ko pa. Hanggat kaya ko pa, di ako susuko. Kapag alam ko, pagod na ako, saka na lang ako magpapahinga. Bakit pa kasi ang malas mo sa love life? Anika, mabait ka naman. Maganda, makinis. Pero sa lalaking yang ka pa napunta, I don't know, Mon. May side siya na nagiging mabait sa akin. At sweet. Kaya di ako nawawalan ng pag-asa. Na baka isang araw, mahalin din niya ako at tinasaktan. Di ka ba niya sinasaktan dyan? Nope. He's so sweet and kind. Lagi niya akong binibigyan ng bulaklak. Namamasyal kaming dalawa at pinaghahandaan niya ako ng pagkain. Paano? Kapag nakauwi na kayo dito, baka bumalik siya sa dati. Masasaktan ka lang. Naisip ko na din iyon. Baka nga bumalik ulit si Adam sa dati. Kayong kaibigan lang, Anika. Hiwalayin mo na ang asawa mo. Walang patutunguhan ang inyong relasyon. Kung isa lang sa inyo ang nagmamahal. Alam mo, makauwi din sa sakit ang lahat. I don't know what to do, Mon. Pag-isipan mo, Anika. Pero sasuportahan kita kung saan ka sasaya. Basta andito lang ako kapag sinaktan ka niya. Napangiti naman ako dahil sa kanyang sinabi. Thank you, Mon. Saka ako pinatay ang linya. Natigilan naman ako na may nag-doorbell kaya naman lumabas ako. At may nakita akong isang lalaki
Ma'am Anika, kilala niyo po ba sila? Tanong sa akin ng guard. Who are you? Tanong ko sa lalaking madaming hikaw at tato. Naninigarilyo ito na bumaling sa akin. Daniel, nice to meet you, lady. Nakakatakot ang boses nito. Halatang manyak. Mukhang nakadrag pa ata at namumula ang mga mata. What do you want? Tanong ko muli dito. Nothing. I'm just checking if Adam is here. Napataas naman ang aking kilay sa kanyang sinabi. Anong kailangan nila kay Adam? Kilala ba ito ni Adam? May, natigilan naman ako nang may humawak sa akin. Leave! Malakas sa sigaw ni Adam sa akin na ikinagulat ko. Long time no si Adam. Nakakatakot ang boses ito habang matiim na nakatingin kay Adam. Kaya nilugon ko si Adam at ganoon din iyon. What do you want? Pilit ako tinatago ni Adam sa kanyang likod. You have a beautiful lady. I like it. Nakita ko pa. Dinalaan nito ang gilid ng labi habang nakatingin sa akin. Don't you dare. Leave. Sigaw pang muli ni Adam. Natawa na naman ang mga ito. Nang makaalis ng mga ito, humarap sa akin si Adam. Huwag kang lalabas ng bahay na hindi ako kasama. Maliwanag. Naguguluhan man, pero tumango ako. Let's go. Your parents going to talk to you. Sabi nito, kaya sumunod na ako. Sino kaya ang Daniel na iyon? Bakit kilala siya ni Adam? Magkakilala ba ang dalawa? Bakit kinakabahan ako?